Magandang araw! Halina at samahan niyo ako sa online field trip sa ating sariling komunidad. Titingnan natin ang mga mahalagang simbolo, istruktura at mga bantayog na nagpapakita ng ating kultura at kasaysayan. Habang tayo ay naglalakbay, ay isusulat ninyo ang mga lugar na ating pinupuntahan para kayo ay maging handa sa ating talakayan at mga susunod na gawain. Kung handa na kayo, ay pumili kayo sa mga makukulay na pinto kung saan tayo dadaan. Sige, anong kulay ng pinto ang napili niyong daanan? Sa kulay asul ba na pinto? Dilaw? Berde? O lila? Sige, dumaan tayo sa kulay asul na pinto. Simulan natin sa mga sagisag o simbolo na nagpapakilala sa ating komunidad. Alam kong alam niyo ito. Tinatawag natin itong Bulkang Mayon. Isa ito sa mga sagisag na nagpapakilala sa komunidad ng Daraga. Dito hinango ang pangalan ng Daragang Magayon. Pangunahing atraksyon ito sa turismo ng Bicol. Ang tawag natin sa simbolong ito ay municipal logo. Naglalaman ito ng opisyal na pangalan at sagisag ng isang lugar. Nakalagay sa sanligan ng municipal logo ang Bulkan Mayon, kulay dilaw at berde. Kulay na berde ay sumasagisag sa kalikasan at dilaw naman bilang sagisag sa pag-usbong o pag-unlad at pagsulong ng komunidad ng Daraga. Dumako naman tayo sa mga struktura na matatagpuan sa ating komunidad. Sa anong kulay ng pinto niyo naman gustong dumaan? Sige, pumasok tayo sa dilaw na pinto. Ito naman ang estruktura na matatagpuan sa Daraga. Simulan natin sa simbahan ng Daraga. Ang simbahan ng Daraga ay isa sa makasaysayang estruktura. Naitayo ito gamit ang batong mula sa bulkan dahil sa pagiging malapit ng Daraga sa Bulkang Mayon. Ang simbahan ay may Baroque o neoclassical na disenyo na may kasamang mga detalyadong ukit at magandang mga pader. Makikita ang mga ukit na ito sa pader sa labas ng simbahan. Torre de Daraga. Ang Torre de Daraga ay isang makasaysayang tore na matatagpuan sa bayan ng Daraga sa lalawigan ng Albay. Ang tore na ito ay bahagi ng Nuestra Señora de la Porteria Parish Church. Ang Torre de Daraga ay itinayo ng mga misyonaryong Pransiskan at bahagi ng simbahan na itinayo gamit ang mga bato at mga materyales mula sa mga lokal na pinagkukunan. Ang simbahan at tore ay ginawa mula sa coral stones, kaya't ang mga pader nito ay matibay at matatag. Ito naman ang Cagsawa Ruins. Isa itong historical landmark na matatagpuan sa Busay, Daraga, Albay. Nag-aalok din ang lokasyon nito sa magandang tanawin ng Bulkan Mayon. Nawasak ang simbahang ito sa pagsabog ng Bulkang Mayon noong 1814 nang matabunan ito ng mga abo at mga bato na galing sa bulkan. Ito ngayon ay naideklara ng pambansang pamanang pangkultural. Halina kayo! Samahan niyo ako sa pagpunta sa mga bantayog. Saang pintuan naman kaya tayo dadaan? Sige, pumasok tayo sa berdeng pintuan. Ito ay bantayog ni Francisco del Castillo. Siya ay isang bayani at leader mula sa Daraga na nakipaglaban sa labanang Pilipino laban sa mga Kastila. Ang kanyang kontribusyon sa pakikibaka ng bayan ay ipinagdiwang sa pamamagitan ng isang bantayog na nakatayo sa sentro ng bayan, partikular sa harap ng munisipyo ng Daraga. Ilan pa sa mga kilalang istruktura sa isang komunidad ay ang paaralan gaya ng Daraga North Central School. Ito ay isang lugar kung saan maraming mga bata ang nabibigyan ng edukasyon.
Isa ito sa pinakamalaking central school sa dibisyon ng Albay. Ito ang Museum ng Daraga. Kabilang ito sa mga tala ng National Museum. Dito nakalagak ang mga impormasyon tungkol sa kultura, kasaysayan, edukasyon at ekonomiya ng Daraga at Bicol. Kabilang ang mga makasaysayang pangyayari at taong nagbigay kontribusyon sa rehiyon. Mainam na ito ay mapuntahan para mas malawak ang ating nalalaman ukol sa kung ano ang makikita sa loob ng estrukturang ito. Okay mga bata, natuwa ba kayo sa ating online field trip? May bago ba kayong natutunan? Sige nga, tignan ko kung masasagot ninyo ang aking mga katanungan.